mo kay Kristo, doon ka na tinubos. Alright? Doon ka na tinubos at ikaw ay binigyan. Pinamanahan ka ng buhay na walang hanggan. So we need to stand with Him. Tayo ay tumindig na bilang tinubos ni Kristo na makikita sa buhay natin, uy, tinubos to ni Kristo. Amen? Kailanman hindi na ito mapupunta ng impyerno dahil napunta sa Kanya ang biyaya na galing sa Panginoon. Okay? Buksan po natin ang ating mga Biblia. Okay, let's all stand and tayo po ay dadako po sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Are you ready? Amen. Pwede po ba natin itaas ang ating mga Bible? Amen. Because Bible is our final, the final authority. Okay? Wala tayong ibang aklat, kundi ang Biblia lamang. Amen. Amen. The King James Version of Bible. Okay. Buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians, okay? Bago po mag-Romans at katabi po niyan ay 2 Corinthians. Okay. 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 27. At mamaya tatalon tayo ng Romans chapter 16. Okay. Are you with me, mga kapatid? 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 27. Okay, basahin po natin salit-salitan. Medyo mahaba, pero tiyagayin natin mga kapatid dahil nandito po ang ating pag-aaralan sa umaga pong ito. In verse 12, now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Teka na. Sorry, 12 pala na 12. Verse 12, nasa verse 1 pala ako. Verse 12, for as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many and one body, so also is Christ. 13. For one Spirit are we all baptized into one body, Right. whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and are we all made to drink into one Spirit. In verse 14, for the body is not one member, but many. 15. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the 16, and if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? 17. If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? 18, but now had God set the members, every one of them, in the body, as it had pleased Him. 19. And if they were all one member, where were the body? 20, but now are they many members, yet but one body. 21. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head of the feet, I have no need of you. 22, nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. 23. And those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and are the comely parts of more abundant comeliness. Verse 24, for our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. 25. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. 26, and whether one member suffer, and all members suffer with it, or one member be honored, all the members rejoice with it. 27, now ye are the body of Christ, and members in particular. Dito po pang mga minamahal na kapatid, tinutukoy po ang pagiging iisang katawan. Amen? That the church ay iisa. So, ibig sabihin, nagtutulungan, nagkakaisa na may isang layon. Pag nanghina yung isa, tutulungan yung isa. Amen? Pag may pangangailangan yung isa, kailangan tutulungan ng isa. Dahil tayo ay iisang church. Amen? Hindi natin pwede sabihin sa kamay, ikaw na lang kumilos. Amen? Hindi natin pwede sabihin sa mata, ikaw na lang kumilos, ikaw na lang kumilos. Bilang isa tayong parte ng katawan, dapat hindi tayong stroke. Amen? Alam niyo yung stroke? Yung ibang part hindi gumagalaw. Yung iba gumagalaw. Stroke yun. Kaya na-stroke yung church.
So huwag natin hayaan ang church ay may stroke. Dapat lahat tayo ay gumagalaw. Diba sabi niya, galaw-galaw, baka mapanot. Romans chapter 16, verse 1 to 16. Punta po tayo. Romans chapter 16. Yeah. Verse 1 to 16. Okay, nakita niyo na po? Romans chapter 16, verse 1 to 16. In verse 1, I command you unto you, Phoebe, our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea. Verse 2. For she had been sufferer of many, and of myself also. Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, for For my life laid down their own necks, unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. verse 5, likewise greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epaphras, who is the first fruits of Achaia unto Christ. 6. Greet Mary, who is so much labor on us. Salute Andronicus and Junia, my kinsmen and my fellow prisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me. 8. Greet Amplias, my beloved in the Lord. Salute Urbani, our helper in Christ, and Stachys, my beloved. Verse 10. Salute Apelles, approved in Christ. Salute them which are of Verse 11, salute Herodion, my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord. 12. Salute Tryphena and Tryphosa, who labored in the Lord. Salute the beloved Persis, which labored much in the Lord. 13, salute Rufus, chosen of the Lord, and his mother and mine. 14. Salute Asyncritus, Phaedon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren which are with them. 15, salute Clelagus and Julia. Lukos na ba? Julia, Nereus, and his sister, and Olympus, and all the saints which are with them. 16, salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you. Amen. Tayo po ay dumako sa panalangin. Dakila namin Diyos, salamat po ng marami. At muli na naman po kami ay narito sa dako na kung saan kami po ay mag-aaral ng iyong salita. I pray God na kayo pong kumilos. I pray that your message will move sa aming mga puso, sa aming mga isipan, na kami po ay mahamon, Panginoon, ng iyong salita. Hindi matisot, bagkos magkaroon ng kalakasan, Panginoon, mula sa salitang ito, na kami po ay magbangon mula sa panghihina ng aming kaluluwa, Panginoon, ng spiritual namin na pumuhay. Kayo po ang bumangon sa amin. At naway may ituro ka sa amin ngayon sa umagang ito, na bago mula sa inyong salita. At gamitin niyo lamang po yung lingkod, Panginoon. Palakasin niyo po ang aking pangatawan. Bigyan niyo po ako ng maayos na kaisipan, ng talino, at ng pagmamahal, kasiyahan sa pagsasalita, Panginoon. Naway kayo po ang kumilos, mahal Panginoon, banal na Espiritu, at Panginoong Jesucristo. Ito po aming dalangin. Binabalik po sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Okay? Nais ko po sana pakiusap mga kapatid, no, na bantayan ang inyong Biblia. Okay? Tignan kapag ako ay magbubukas, pwede niyong sabayan. Okay? At pakiusap, isang tabi muna natin ang ating mga cellphone para hindi tayo ma-distract. Okay? Malinaw po. At iwasan muna natin ang pagtayo-tayo para maiwasan din natin ang makadistract tayo sa ibang tao, sa ibang mga nakikinig. Okay? Are you ready? Amen. The title of our message this morning is The Picture of Unity in the Church. The Picture of Unity in the Church. Kumbaga sa Tagalog, ang larawan ng pagkakaisa sa simbahan. Okay? Ang larawan ng pagkakaisa sa simbahan. By the way, who is the church? Amen? We are the church. Tama po ba?
Ang church ay ang tao, hindi itong building na ito. Okay? Ina-clarify ko lang sa inyo para malinaw po. No? So, ang larawan ng pagkakaisa sa simbahan. So, kanina, nakita natin ni Paul, nagturo siya doon sa Corinthians kung paano ang pagkakaisa bilang isang church. Okay? Bilang isang katawan. By the way, kung ikaw ay naligtas, ikaw ay naging part na ng church. Amen? Ikaw ay kasama na sa church. Ibig sabihin, ikaw ay may gampanin sa church na yung kinabibilangan at dapat mong gampanan yon bilang ikaw ay naligtas, tinubos, at pagpapakita mo ng pag-glorify sa Panginoon at pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Are we clear? Amen. That is the church. Okay? So, makikita natin dito in Romans chapter 16, verse 1 to 16, binanggit po ang mga pangalan na kung saan ay mga mananampalataya na mayroong magagandang record. Amen? Meron silang good record sa simbahan sa Corinthians. Amen? Kung ikaw kaya, kung isusulat kaya yung pangalan mo, ano kayang isusulat ni Paul sa pangalan mo? O ano kayang maisusulat ni Jesus Christ o ni God sa pangalan mo? Amen? Are you with me? Amen. Ano, wala yung screen ko. Okay? So, punta na tayo sa ating body, sa ating message. Okay? Number 1, maiksi lang itong message ko, 2 puntos lang ito. Kaya hinihiling ko na pakinggan po natin ng maigi. At I hope, amen? I hope na kumuha kayo ng kahit kaunti na inyong matututunan sa mensahe nito. Amen? Number 1, the unity in the church is God's design. Amen? The unity in the church is God's design. Our God is a great designer. Amen? He designed the universe, galaxies, and even the earth. He designed the human body perfectly. Amen? Tama po ba ako? He is a great designer. Amen? He is a great programmer. Siya ang may likha ng lahat ng bagay. Kung ano man yung ginagawa natin dito sa mundo, architecture, engineering, interior designing, okay? Kung ano man yung mga ginagawa ng tao, magaling ka sa arts, lahat yan ay galing sa Panginoon. Amen? Hindi naman magagawa ng lahat ng yan kung wala tayong pinagbabasihan. Tama po ba? So the architect and even the engineer, nag-rely din sila sa nature na ginawa ng Panginoon. Amen? So, sino ang great designer? Who is the great architect or engineer? None other than the Lord. Amen? The Lord. Unity in the church is God's design. Letter A, for we are one body. We are one body. Dinisenyo ng Panginoon sa church na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Amen? Tama po ba ako? Amen. Ulitin ko po. Dinisenyo ng Panginoon sa church na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Amen? Ang pamilyang walang pagkakaisa, anong mangyari? Ang kumpanyang walang pagkakaisa, ang simbahang walang pagkakaisa, ayun. Diba? Alam natin ang sagot. So, anong kailangan natin sa church? Unity. Amen? Letter A, for we are one body. 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Amen? Tayo po ay iisang katawan. Okay? Iisa. Katulad ni Kristo, ng Panginoon, ng Diyos, ng banal na Espiritu, tayo rin po ay iisa. In 1 Corinthians chapter 12, verse 12, ang sabi po dito, for us the body is one and hath many members. Parang katulad ng katawan natin, may kamay, may paa. Tama po ba ako? Okay? Ano to pa? And all the members of that one body, being many, marami daw, pero iisa. So also is Christ. Amen? Iisa daw. Tayo nga tayong lahat. Tayo. Alam niyo po yung kantang paa, tuhod, balik at ulo? Ha? Alam niyo yun? Di ba? O, sige, kantahin nga natin. Ano yung una doon? Paa, tuhod, balik at ulo. Isa pa, paa, tuhod, balik at... Yung iba hindi gumagalaw, tatawagin ko dito. Paa, tuhod, balik at ulo. Paa, tuhod, balik at ulo. Okay, isa pa, mas mabilis. 1, 2, 3, go. Paa, tuhod, balik at ulo. Paa, tuhod, balik at ulo. Paa, tuhod, balik at ulo. Ano ba sunod? Paa, tuhod, balik at ulo.
Okay, yan. Free Zumba po yan. Makakaupo na kayo. Yan, di ba? Pwede ba yun? Kantahin natin pa. Tuhod na wala ang ulo. Pwede ba yun? Di ba hindi? Parang ang weird naman nun, no? Hindi kompleto. Amen? Ang pangit naman yung isang tao, walang ulo. Tama po ba? Di ba? Ang pangit naman yung isang tao, walang ilong. Tama po ba? Hindi kompleto. Walang tenga, walang mata. Amen? Di ba? Hindi maganda kapag ang isang katawan ay hindi kompleto. Tama po ba? Hindi siya nakakapag-function ng maayos. Hindi niya nagagawa ng mabuti yung dapat niyang gawin ng isang katawan. Amen? Kaya tayo bilang iisang katawan, mas makapagpa-function tayo, mas magagawa natin ng maigi ang mga trabaho, ang mga ministry kung tayo ay lahat kumikilos. Amen? Bilang katawan. Mga kapatid, hindi ko kayang gawin lahat sa gawain ng Panginoon. Kailangan ko ang tulong nyo. Amen? Hindi kayang gawin ni sister o ni brother na mag-isang gawain. Kailangan ng tulong. Amen? Ang Panginoong Jesucristo ay nag-train ng 12. Bakit? Dahil bilang siya ay nasa katawan ng tao, ang katawan ng tao ay nangihina rin. Ang isip ng tao ay nangihina. Ang puso ng tao, ang damdamin ng tao ay nangihina. That is why the Lord Jesus Christ nag-train siya ng 12 apostol para makatuwang niya sa ministry. Amen? Malinaw po ba? So napakahalaga ng unity. Amen? Kung wala yung mga apostol ni Jesus Christ, mahihirapan si Jesus Christ na ipalaganapin ang gospel. Kaya nag-train siya bilang nasa katawan tao, may kahinaan siya, nag-train siya ng 12. Amen? Sa Romans chapter 16, mga minamahal na kapatid, may kita natin ang mga mananampalataya na nagtulungan sa gawain ng Panginoon. Amen? Yung kanina binasa natin sa Romans 16, nagtulungan sila. Yung iba sa kanila, ilang taon ng mananampalataya. Okay? Yung iba sila, mamaya makikita natin, no? Pagbubulahin pa natin mamaya. Mayroong isang kwento, isang araw, nag-uusap at nagpapayabangan yung mga parte ng katawan. Sabi ni Mata, kung wala ako, baka nahulog na kayo sa bangin. Sabi ni Mata, yabang si Mata eh. Sabi ni Kamay, ang yabang ko naman kung takpan kaya kita. Di ba? Kung wala ako, di nyo makukuha ang gusto nyo. Sabi ni Kamay, sumagot naman si Paa, sipain ko kayo eh. Di ba? Di nyo mapupuntahan ang mga gusto nyo kung hindi dahil sa akin. Sumagot naman si Puwet, ang yayabang nyo tumahimik nga kayo kung wag kaya ako tumae. Amen? Alam nyo mga kapatid, hindi porke daliri ka lang ay hindi ka kailangan sa katawan. Amen? Bawat parte ng katawan ay kailangan. Amen? Amen? Yung puwet, simple lang yun eh. Tama po ba ako? Pero kapag sarado yan, magkakasakit ka. Hindi ka makakakilos ng maayos. Tama po ba ako? Amen? Magmula po nang tayo ay maligtas at mabautismuhan, tayo po ay nasa iisang katawan na. Amen? Responsibilidad natin na alagaan ang katawan, mahalin ang katawan, ingatan ang katawan, at tulungan ang katawan. Tama po ba? Amen? Sabi ulit sa isang kwento, sabi ng kamay sa mga parte ng katawan, kayo na muna dyan, kumilos ha, mag-relax muna ako. Sabi naman ni Mata, pipikit muna ako ha. Sabi naman ni Paa, pahinga muna ako. Sabi ni Ilong, ako din magpapahinga muna. Sabi ni Bibig, ganun, magpapahinga kayo. Alam ko na, sisigaw ako. Sabi ni Bibig, sunog! Sunog! Mga parte ng katawan, nagtakbuhan palabas. Sabi ng mga parte ng katawan, Bibig, nasan yung sunog? Sabi ni Bibig, si Kilikili sunog! Amen? Mga kapatid, matuto tayong pangatwanan ang mga gawain na inatang sa atin dahil tayo ay nasa iisang katawan. Amen? 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 Kung hindi natin gagampanan yung mga ministeryo na nakaatang sa atin, mabibigatan ang katawan. Tama po ba? Anong ginagawa ng mga doktor kapag ang isang organ o parte ng katawan mo hindi na nagfa-function? Natanggal. Kung yung paa mo hindi na nagfa-function, tatanggalin. Kung yung kamay mo hindi na nag-function, tatanggalin. Tama po ba ako? Kung yung liver mo hindi na nagpa-function, tatanggalin. Amen? Di ba?
Yan po yung ginagawa kapag hindi nagpa-function. Amen? Sa church, kapag hindi nagpa-function ang isa, anong gagawin ng Panginoon? Naku, baka tanggalin. Amen? Huwag naman sana. Amen? Kaya ito yung pag-aaralan natin to encourage us para tayo ay mag-function bilang iisang katawan. Amen? Na kahit maliit lang yung nagagawa mo, malaki yan para sa simbahan. Amen? Malaki yan para sa church. Unity in the church is God's design. Amen? Is God's design. Letter B, for we are in one spirit. Ano yung letter A? For we are in one body. Letter B, for we are in one spirit. Basahin po natin 1 Corinthians chapter 12, verse 13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we Jews or Gentiles, whether we be bound or free, and have been all made to drink into one Spirit. Amen. Iisa po ba tayo? Mga nanay, iisa po ba tayo? Amen. Young people, iisa po ba tayo? Kids, iisa po ba tayo? Amen. Lahat po tayo iisa. Church, iisa po tayo. Okay? Hindi po tayo, kumbaga, wala po dito na, uy, ibang ano ka. Hindi ka kasali dito. Okay? Hindi ka kasali dito, hindi ka taga rito, huwag ka dito. Hindi. Amen? Doon tayo ay naisa isang local church, okay? Dito po sa local ng Bethany Christian Faith Baptist Church. Okay? Iisa po tayo dito. And even kahit sa ibang Baptist Church, ano rin natin sila, kaagapay din natin sila, kasama rin natin sila. Pero meron tayong, kumbaga, local. Amen? Meron tayong local dito. May katawan dito, may katawan din doon sa kabila, sa ibang bansa may katawan din. Pero iisa lang yan. Amen? At yan, ang purpose yan, ang ginagawa niya, nagtutulungan para sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Amen? Ikalalaganap ng Ebanghelyo. Letter B, for we are in one spirit. Our aim is to glorify God in our lives. Amen? Ang ating aim dapat ay papurihan ng Diyos sa ating buhay. Yun po ba yung aim natin? Amen? Yun po ba? Okay, tignan nga natin kung yung aim natin. Why we need to do our ministries? Why we need to do our ministries? Okay, simply, to glorify God. Amen? In Colossians chapter 3, verse 23, okay, basahin natin. And whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Kung ikaw daw ay gagawa, gawin mo ng buong puso, ito ay sa Panginoon at hindi sa tao. Amen. Amen. Sometimes, tayo ay na-offend sa tao. Itigil na nga ako, hindi na ako magiging part dyan. Amen? Kanino mo ginawa yan? Sa tao o sa Diyos? Pero kung sa Diyos natin ginawa yung mga bagay na yan, kahit matisod ka sa ganito, kahit matisod ka kay ganito, hindi ka titigil dahil ginagawa mo yan para sa Panginoon. Amen? Whatsoever you do it heartily. Minsan, pag mag-ministry tayo, hindi kasi natin ginagawa heartily. That is why mabigat sa atin. Ayoko na. Diba? Hindi naman talaga hindi naman talaga sa na-offend ka o kaya nasaktan ka Dahil yun, hindi mo naman talaga kasi ginagawa ng sa iyong puso. Amen? Pero kung ginagawa mo yun sa iyong puso, walang makakapigil sa iyo na magpatuloy doon sa ministry na naiatang sa ating mga kamay. Amen? Do it heartily as to the Lord and not unto men. Amen? Huwag yung sasabihin, gagawin ko to para kay pastor. No, para sa Panginoon. Dahil ginagawa ko rin ng lahat ng ito para sa Panginoon. Amen? 2 Corinthians chapter 4 verse 1, therefore, seeing we have this ministry as to the Lord, as we have received mercy, we faint not. Amen? Anong ibig sabihin ng we faint not? Hindi napapagod. Amen? Hindi tumitigil. Hindi sumusuko. Bakit? Kanino na-receive yung ministry? Sa Panginoon. Amen? Diba? Si pastor lang naman nag-uutos niyan. Hindi ko na susundin yan. Pastor lang naman. Si brother lang naman nag-uutos niyan eh. No, nagkakamali tayo mga minamahal na kapatid. Amen? Nagkakamali po tayo kung yan po yung kaisipan natin. Amen? Anong gusto nyo? Si pastor mag-utos, si brother mag-utos, o yung Panginoon? Diba?
Kakatukin ka niya sa bahay mo. Uy, simba na! Kakatukin niya yung bubong mo. Gusto mo yun? Amen? Sinong gusto? Ha? Uy, anong gusto mo? Funeral service o worship service? Bangon na! Amen? Naintindihan niyo po ako mga kapatid? Galing sa Panginoon. Amen? Kung hihintayin natin yung Panginoon na mag-utos sa atin, baka magulat tayo, sabihin natin, uy, multo. Kaya nga ipinapadaan sa mga pastor, sa mga leaders, ang utos. Amen? Dahil hindi yung gagawin ng Panginoon. Dahil baka matakot tayo. Baka lalong hindi tayo sumunod sa Panginoon. Amen? That is why we need to appreciate those things, mga minamahal na kapatid. Kapag mayroong ganung bagay dahil galing yun sa Panginoon. Amen? Amen? Kung ang ministry natin ay maglinis, gawin natin ng masaya para sa Panginoon. That is a ministry. Amen? Kung ang ministry natin ay magsundo ng mga bata, gawin natin para sa Panginoon. Kung ang ministry natin magluto, gawin natin para sa Panginoon. Kung ang ministry natin umawit, gawin natin ng masaya para sa Panginoon. Amen? Huwag natin gawin ang ministry para kay pastor o kung sino man, dahil kahit si pastor ay gumagawa din naman para sa Panginoon. Amen? Ang ministry ko ay paglingkuran ng Panginoon, alagaan kayo at turuan. Yan ang aking ministry. Amen? Dahil yun yung aking ministry, kailangan ko ng tulong nyo. Kailangan ko ng kaisa para gumaan ang mga gawain. Amen? Number 2, unity in the church is God's desire. Amen. Is God's desire. Kagustuhan ng Panginoon ang pagkakaisa sa simbahan. Amen? Letter A for edification. What is edification? Sa ikatitibay. Amen? Sa ikatitibay. Tingnan niyo po ito. Kapag ang walis tingting ay may iisa lamang na tingting, mahirapan ito makawalis. Tama po ba? Nakakita ba kayo ng tao nagwalis, isa lang yung tingting na ginamit niya? Amen? Ano tawag doon? Amen? Kaya nagsabi niya na, kapag ang upuan ay isa lamang ang paa, makatayo kaya ito? Hindi. Kapag ang isang gusali ay may iisa lamang na poste, mabilis itong gumuho. Amen? Wala itong tibay. Kaya ginawa ng Diyos na magkaisa tayo para tayo na kanyang church ay tumibay. Amen? Para tumibay. In Romans chapter 16, makikita natin ang pagkakaisa ng mga mananampalataya. Makikita natin dito ang mga pangalan ng mga mananampalataya na maganda ang kanilang record sa gawain ng Panginoon. Kung isusulat kaya yung pangalan natin sa isang aklat, maganda ba ang record na maisusulat sa atin? Ha? Amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Ito pong si Shalani. Saan yung Shalani? Wala pala. Ito pong si Crystalline. Si Crystalline na bukod sa maganda, masipag pa. Ha? Di ba? Ganda pakinggan, no? Amen? Hindi ka tulad Crystalline na maganda, kaya lang ganito, ganyan. Di ba hindi maganda? Amen? Tandaan natin mga minamahal na kapatid, na lahat ng ginagawa natin toward God sa gawain ng Panginoon sa ministry, dito sa mission, dito sa BCFBC, yan ay nakarecord sa langit. At merong napakalaking CCTV na kahit may harang ang bubong natin, nakikita tayo ng Panginoon. Amen? At nakikita niya, nilalaman ng ating puso kung totoo ang ating ginagawa para sa Panginoon. Amen. Thank you, Brother Jimmer. Amen? Anong record ang gusto mong maisulat sa pangalan mo? Yung sasabihin, Panginoong Kristo, Brother Lex, halika dito. Nakasulat dito lahat ng ginawa mo sa lupa eh. Doon sa BCFBC, kasama sa Livingstone. Kasi doon ka nauna eh. Nung umaawit ka ng choir, nakatingin ka sa crush mo. Kanino ka ba talaga umaawit? Sa crush mo o sa Panginoon? Di ba? Yari tayo dyan. Amen? Ay, ibig ko sabihin, mga kapatid, lahat po yan ay nakarecord sa langit. Kaya, huwag nyo sasabihin, Panginoon, hindi mo naman nakikita yung ginagawa ko. Nagkakamali tayo. Hindi man nagsasalita yung Panginoon, pero nire-record niya kung ano yung ginagawa natin
para sa gawain ng Panginoon. Simpleng pagpupulot mo ng tubig, simpleng pagbigay ng tubig sa pastor habang nagpipreach, yan ay na-record sa langit. That is recorded. Amen? And there's a reward. Kung ginagawa natin ng buong puso yan para sa Panginoon. Amen? Kung hindi tayo nag-aalinlangan, kung hindi tayo nagduda. Amen? Di ba? Amen? Simpleng pagdidilig ng halaman, pagwawalis, pagpunas ng sahig. Mga kapatid, yan yung mga gawain na hindi nakikita eh. Tama po ba ako? Yung mga nakatago. Magugulit kayo pagdating yung simbahan. Uy, ang linis ng simbahan. Ha? Hindi natin alam sino naglinis. Sino nag-ayos ang upuan. Sino nag-set up. Amen? May mga tao sa likod niyan. Pero ang tanong, part ka ba sa tao sa likod niyan? Amen? Hindi porket kumakanta ka dito sa choir, uy, kami lang yung pagpapalain ng Panginoon. No, that's wrong. Yung mga gumagawa ng tahimik at maliliit na bagay na hindi nakikita, hindi na-appreciate, yun yung mas ino-honor ng Panginoon. Amen? Dahil hindi niya pinapakita, hindi niya pinagmamalaki sa kanyang sarili. Nasikat ako, na magaling ako umawi sa Panginoon, magaling ako tumugtog. Amen? Amen? Nandiyan pa ba kayo? Yun ang may reward sa langit. Amen? Makikita natin dito sa Romans chapter 16 verse 1 and 2. Basahin po natin. Okay, nandiyan pa ba kayo? Amen? In verse 1, I commend unto you Phoebe, our sister, which is a servant of God, which is at Cenchrea. That ye receive her in the Lord, as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you, for she hath been a succorer of many, and of myself also. Okay? May kita natin dyan si Phoebe. Okay? Si Phoebe. Okay? Si Phoebe ay isang babae. Okay? Sa Romans chapter 16, kung may maaalala si Paul, ano yung unang naalala niya? Yung isang manggagawa na babae. Amen? Nakita nyo? Minsan sa simbahan, hindi natin recognize ang babae. Amen? Pero si Paul, he recognized Phoebe. Sino nga ba si Phoebe? Ang sabi po dito ni Paul, siya ay isang lingkod. Okay? Doon sa simbahan ng Cenchrea. Ang Cenchrea ay nasa Corinto. Ang Corinto ay nasa Greece that time. Ay, naiintindihan nyo na? Okay? So, siya ay isang manggagawa doon sa Greece. Sa bansang, sa bayan ng Corinto, sa bayan ng Cenchrea. Okay, naiintindihan niyo po kapatid. Sabi doon, sabi ni Paul, I commend. Diba? Sabi niya, nire-recommend ako sa inyo si Phoebe. Itong kapatid na ito. Kung binibiling ko sa inyo, malaking tulong ko sa ministry. Amen? Mga kapatid, kung ikaw ay i-recommend ng Panginoon, anong sasabihin niya sa'yo? Diba? Ito si Bilog. Papuntahin mo dyan. Tanggapin mo to si Bilog. Malaking tulong to sa gawain ng Panginoon. Masipag to. Amen? Amen? Kung may magbubukas na mission, di ba? Pwedeng sabihin ni Pastor Bilog, punta ka doon, tulungan mo sa gawain doon ng Panginoon. Amen? Kung tayo kaya ilalagay sa kalagayan ni Phoebe, ano kayang sasabihin ni Paul sa atin? Di ba? Oy, huwag mo tanggapin yan. Si Bilog, pasaway yan. Pag pumunta dyan, pabalikin mo dito. Amen? Naintindihan niyo po ako, mga kapatid. Dito makikita natin na si Phoebe ay na-recommend ni Paul. Bakit? Dahil maganda yung kanyang record sa simbahan ng Corinthians. Amen? Tanggapin mo siya dahil isa rin siya sa mga ligtas sa saints. Amen? Tanggapin mo siya. Kung ano man yung pangangailangan niya, tulungan niyo siya dahil naging siya? Succorer of many. Ano yung succorer, mga minamahal na kapatid? Okay? Sinearch ko kung ano yung succorer. Ang succorer, sabi dito, is a person that provides assistance, support, or aid to someone who is in need or experiencing hardship. Isa daw itong tao na nagbibigay ng tulong, ng suporta, at ng tulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga pangangailangan ng kagipitan. Amen? Halimbawa, yung isang pamilya walang makain, si Phoebe pupunta. Sis, ito po may pagkain akong dala para po sa inyo. Yun ang ministry ni Phoebe.
Amen? Ay parang yung, pastor, parang kulang tayo sa ilaw. Di ba sabi ni Phoebe, parang kulang po tayo sa ilaw, pastor. Bibili ako ng isang ilaw para madagdagan yung ilaw natin. Yun yung ministry ni Phoebe. Amen? Di ba? Pastor, ito po, mayroon po kami pagkain dito. Ilalagay ko po dyan sa church, pagkain nyo at pagkain din ng mga manggagawa. Yun ang ministry ni Phoebe. Supporter siya. Amen? Amen? May namatayan, pupuntahan ni Phoebe, tutulungan niya. Yun ang ministry ni Phoebe. Amen? Na kahit sa mabigat na pinagdaraanan ng mga kapatiran ng church, nariyan si Phoebe, handang tumulong. Amen? They offer comfort, relief, or help to alleviate difficulties or distress faced by others. Amen? Alam nyo, hindi lang financially, hindi lang materially tumutulong itong si Phoebe, maging emotionally and spiritually. Kompleto si Phoebe, no? Yan ang ministry niya kay Paul. Yan yung ginagawa niya kay Paul. Amen? Kapag may nanghihinang kapatiran, bakit ka malungkot, kapatid? Anong problema? Sabi mo sa akin para ipanalangin kita. Amen? Yun ang ministry ni Phoebe. Napakaganda. Amen? Nung nagpunta kami dun sa Bulacan, nakita ko ng ganito, pero hindi siya babae, lalaki siya. Lalaki siya na mayaman, milyonaryo sa Bulacan. Businessman siya. Nakatira siya sa US. Pero sinusupport niya yung church. Financially siya yung nagpapagawa ng building, lahat ng project ng church siya yung nagbibigay. Okay? Mayaman siya. Okay? Pero hindi ko ibig sabihin na hindi ka mayaman, hindi ka magkakaroon ng katulad ng puso ni Phoebe. Amen? Walang pinipili ang ganitong ministeryo. Amen? At ang ministry na ito, hindi ito, kumbaga, Sister Jasmine, ito ministry mo, hindi po, pagkilos po yan ng Panginoon. Amen? Sino kaya ang Phoebe dito? Amen? Sino kaya madadagdagan pa ba ang Phoebe dito sa BCFBC? Amen? Sister Phoebe, andiyan ka pala. Amen? Amen? At hindi lang ito tumutukoy sa babae. Tumutukoy din ito sa lalaki. Amen? Tuloy po natin. Someone who give helps in times of need or distress or difficulties. Yung kumbaga problemado, tapos lagi siyang nandyan para sa'yo. Yun ang gawa, Phoebe. Hindi ka niya papabayaan. Papalakasin ka niya, tutulungan ka niya, i-encourage ka niya ng patuloy pa sa Panginoon. Amen? Yan ang ministry ni Phoebe. And next, sa verse 3, sabi, sino yung binanggit na pangalan sa verse 3, Romans 16 verse 1? Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus. Batiin daw sino? Si Priscilla at si Aquila. Amen? Batiin. Verse 4, who have for my life lay down their own necks. Diba? Nahanda silang magpapugot ng ulo. Isipin nyo, si Priscilla at si Aquila ay mag-asawa. Mga minamahal na kapatid. Handa silang magpapugot ng kanilang mga ulo para tumulong sa ministeryo, sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, ano yan? Buwis-buway. Amen? Buwis-buway sila. Amen? Pastor, pagtatanggol namin ang gawain ng Panginoon, kahit puputang kami ng ulo, isi-share namin ang gospel. Yan ang ministry ni Priscilla at ni Aquila. Hindi sila natatakot sa kamatayan. Amen? Meron ba ganito dito? Sino dito willing na kahit mapugutan ka ng ulo, itutuloy mo ang pananampalataya mo? Amen? Sino? Wala bang tataas na kamay? Amen? Ganito ang ministry ni Priscilla at Aquila. Amen? Kaya huwag niyong mamaliitin ang dalawang ito pagdating dun sa langit. Dahil binuwis nila yung buhay nila sa gawain ng Panginoon. Amen? Alam niyo, nung nakaraang mga nakalipas na taon, dumating yung pandemya na tinatawag na COVID-19. At alam niyo, maraming mananampalataya ang tumigil. Amen? Na-reveal ng pandemic yung kanilang totoong motibo sa Panginoon. At dun sila nawala sa gawain ng Panginoon. Yung iba ay nag-backslide. Amen? At ngayon, mga minamahal na kapatid, meron na namang virus sa panibagong papasok sa ating bansa. At posibleng maulit yung pandemic sa loob na naman ng 2 taon. Mga kapatid, magpapatuloy ba tayo? O titigil? Amen? Ang sabi ng Bible, darating talaga yan mga ganyan. Tuloy-tuloy na po yan mga minamahal na kapatid.
kapatid, pati yung mga gera, pati yung taggutom. Marami na nagugutom ngayon, amen? Bakit? Ang tatasan ng bilihin dito sa Pilipinas. Marami nagugutom, amen? Darating yung mga time na yan, ang tanong, magpapatuloy po ba tayo bilang mananampalataya kahit buhay na natin yung kapalit? O baka huminto na rin tayo katulad ng iba na wala na, nandun na sa backslide, na nandun na hindi pala totoong nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen? Mga kapatid, anong ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin na kahit dumating yung bagay na yan, sana magpatuloy po tayo. Amen. Amen? Huwag po tayong titigil. Katulad ni Priscilla at Aquila na sila ay mga helper. Hindi sila tumigil hanggang sa kanilang kamatayan. Tuloy po natin sa verse 4. Unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Pasalamatan nyo si Priscilla at si Aquila. Lahat ng church ng Gentiles. Grabe, no? Isipin nyo yung, kumbaga yung recognition na ibinigay ni Paul kay Priscilla at kay Aquila. Pagdating doon sa langit, ganyan din ba yung recognition na marireceive natin sa harapan ng Panginoon? Mga kapatid, batiin nyo. Di ba? Batiin nyo si Sister Lorraine, nandito na siya sa langit. Amen? Batiin nyo siya, isa siyang mabuting manggagawa ng Panginoon doon sa BCFBC. Ganun ba yung maririnig mo doon sa langit? O pagdating doon sa langit? Mga kapatid, nandito na si Lorraine. Daming kuliglig pala dito. Sabi ni Lorraine, daming palang kuliglig dito sa langit. Amen? Anong gusto nating marinig sa atin pagdating natin sa langit? Diba? Na-imagine nyo po mga kapatid, anong ikukwento mo dun sa langit pag nandun ka? Anong klaseng pananampalatayang patutunayan mo dun sa langit pag nandun ka? Sabi mo, tapat ako sa Panginoon. Uy kapatid, nakikita ka namin, hindi ka naman tapat eh. Amen? Amen? Amen. So para tayo ay hindi maging kaya someday dun sa eternity, gawin natin kung ano yung dapat natin gawin. Amen? Gawin natin kung ano yung dapat natin gawin. Ituloy po natin, Romans 16 verse 5. In verse 5, likewise greet the church that is in their house. Karugtong pala to, no? Sa kay Priscilla at Aquila pa lang muna tayo, no? Likewise greet the church that is in their house. Amen? Hindi lang pala, handa sila ipapugot ang ulo, binigay nila ang lahat sa gawain ng Panginoon. Kahit yung bahay nila, ipinagamit nila. Amen? Ipinagamit nila sa ministeryo ng Panginoon. Amen? Darating yung time, di ba? Darating yung time ng persecutions dito sa Philippines. Ang tribulation, darating yung time. Pero hindi great tribulation. Ang ibig sabihin, that tribulation, darating yung time. Kapag pinagbawalan ng mga simbahan, handa ba kayo na ipagamit ang bahay nyo para doon tayo mag-worship? Amen. Amen. Priscilla ay Aquila, dumating ang kagipitan, pinagamit nila ang kanilang bahay para maipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. To encourage brethren na magpatuloy at ipalaganap ang gospel. Amen? Naway maging ganito tayo katulad. Kunin natin itong bagay na ito. Ang magandang bagay na ito kay Priscilla at Aquila na sila ay nagpapagamit sa Panginoon na kanilang buong buhay. Amen? And hindi lang po yan, meron pa po dito binanggit. Salute my well-beloved Epenetus, who is the first fruits of Achaia, unto Christ. Amen? Si Epenetus, mga minamahal na kapatid, si Epenetus ay binanggit bilang isa siyang faithful member. Bakit faithful member? Sabi diyan, first fruits of Achaia. Isa siya sa mga unang naligtas sa Achaia. Amen? Saan po ba yung Achaia? Sa Corinthians din po yan, mga minamahal na kapatid. Okay? Sa Church of Corinthians, nakapaloob po siya doon. Siya ay nagpapatuloy at na-recommend ni Paul, di ba, na tanggapin, nasaluduhan nyo si Epenetus. Amen? Sa mga sundalo. Kapag sinaluduhan ka, iba ibig sabihin nun, kagalang-galang ka. Amen? Sabi ni Paul, saluduhan nyo si Epenetus. Dahil siya ay first fruits sa Achaia. Isa siya sa unang naligtas sa Achaia. At ngayon siya ay nagpapatuloy sa Panginoon. Siya ay nagtatapat sa Panginoon. Hindi ba't napakaganda na ikaw ay naligtas dito sa BCFBC? Magpatuloy ka ngayon, hindi lamang 1 taon, hindi lamang 2 taon, hindi lamang 3 taon, kundi patuloy. Amen?
Amen. Hindi ba napakaganda? Ilang taon na tayo bilang Kristiyano, yung iba sa atin matagal na. And praise God, nagpapatuloy pa rin. Amen? Pero tayo mga bago, kailangan pa natin magpatuloy. Amen? Kailangan pa natin magpatuloy. Amen? Si Epenetus ay isang faithful na mananampalataya. At kapag ipagpatuloy pa natin yung pagbabasa dyan, mga minamahal na kapatid, makikita nyo dyan si Mary, babae na naman, di ba? Who bestowed much labor on us. Sa verse 7, salute Andronicus and Junia, my kinsmen. Hindi lamang mga ibang tao, bagkos mga kamag-anak din ni Paul, kasama niya sa gawain ng Panginoon. And my fellow prisoners, handa ka bang makulong para sa gawain ng Panginoon sa ikalalaganap ng Ebanghelyo? O gagayahin natin si Peter, hindi ko nakikilala yan. 3 beses, hindi ko nakikilala yung sinasabi mo. Sabi ng mga tao, di ba kasama mo yung si Jesucristo? Ano sabi ni Peter? Hindi ko nakikilala yan. Tumilaok ang manok. Pagkatapos ng 3 beses na tinanggi ni Pedro ang Panginoong Jesucristo. Tayo, pag dumating yung kagipitan dito sa bansang Pilipinas, hindi pa member ka dun sa BCFBC? Hindi pa mananampalataya ka ni Kristo? Hinuhuli namin ng mga mananampalataya ni Kristo at iukulong. Uy, hindi ako kasama dyan sa BCFBC ha. Hindi ko nga kilala yung pastor dyan eh. Amen? Pero sila, handa silang makulong at nakulong silang mga minamahal na kapatid. Yung iba nga sila, sa kanila hindi na nakalabas ng kulungan. Doon na sila namatay. Nirecord na lang ni Paul. Amen? Great Amplias. Di ba? My beloved in the Lord, salute Urbane, our helper in Christ, and Stachys, my beloved. Salute Apelles, approved in Christ. Salute them which are of Aristobulus' household. Diba? Doon din sa bahay ni Aristobulus. Si Aristobulus ay apo ni Herodes. Okay? Nandun sila, nag-worship din sila doon. Salute Herodion, my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord. Salute Tryphena and Tryphosa, who labor in the Lord. Salute the beloved Persis, which labored much in the Lord. Amen? Nakikita nyo, which labored much. Hindi sila tumigil. Nagpatuloy sila. In verse 13, salute Rufus, chosen in the Lord, and his mother and mine. 14, salute Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren which are with them. Salute Phlelogus and Julia, Nereus and his sister, and Olympas, and all the saints which are with them. Salute one another with an holy kiss. Amen? Pagdating doon sa langit, sasaluduan ba tayo? Well done, good and faithful servant. Diba? Amen? Ang galing mo, kapatid, pumasok ka. Amen? Well done. Nagawa mo ng mabuti, nagawa mo ng maigi, tinapos mo ang ministeryo na inilagay sa iyo. Saludo ako sa iyo, kapatid. Amen? Hindi naman sasabihin doon ng Panginoon, uy, valedictorian ka. Salute. Uy, summa cum laude ka. Salute. Uy, manager ka ng bangko. Salute. Doktor ka. Saludo ako sa iyo. No? Ang sinasaluduhan doon sa langit, yung mga tapat na mananampalataya at mga tapat na manggagawa. Amen? Di ba? Alam nyo, pagdating doon sa langit, mas mataas pa tayo sa doktor. Mas mataas pa tayo sa mga architect, sa mga engineer, sa presidente ng Pilipinas. Bakit? Nag-labor tayo sa Panginoon eh. Amen? Nag-labor tayo sa Panginoon. Hindi ko sinasabi na masama mag-excel tayo dito sa lupa. Pero much better nag-excel ka sa pag-aaral mo, sa pagtatrabaho mo. Dapat nag-excel ka rin sa gawain ng Panginoon. Amen? Dapat nagpapatuloy ka kung paano mo pangalagaan ang buhay mo, ang iyong pag-aaral, ang iyong pagtatrabaho. Kapatid, listen to me, dapat pahalagaan mo rin ang gawain ng Panginoon, ang ministeryo ng Panginoon na ilagay sa iyong balikat. Amen? Amen. Ang Panginoon ang naglagay niya sa balikat natin. Hindi kung sino. Amen po ba? Amen. Kaya sana magkaroon tayo ng unity. Amen? Karoon tayo ng unity.
Lalaki ka man o babae, pwede kang gamitin ng Panginoon. Bata ka man o matanda, pwede kang gamitin ng Panginoon. May pera ka man o wala, pwede kang gamitin ng Panginoon. Hindi ka man kasali sa choir, hindi ka man tumutugtog, hindi ka man nagbe-preach, hindi ka man nakikita ng iba ang ginagawa mo para sa kanyang gawain, tandaan mo, nakikita yan ng Panginoon. Amen? Yung pagbawalis mo, yung paglilinis mo, yung pagluluto mo, yung pag-aayos mo sa mga sira sa bahay-sambahan, yung pagpupunas mo ng sahig, yung paglalatag mo ng upuan, yung pagligpit mo ng gamit, yung pagsundo mo at paghatid sa mga bata, yung pag-abot mo ng pagkain kina pastor, yung pagiging mapagbigay mo sa gawain at sa mga kapatiran, yung pagsuporta mo kay pastor. Hindi ka man napapasalamatan, hindi ka man napaparangalan, hindi ka man nakikita ng iba kapatid, nakikita ka ng Diyos. Amen? Nakarecord yan sa langit, lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon. Amen? Kaya sa gawain ng Panginoon, walang malaki dito. Amen? Mapera ka nga, hindi mo naman ginagamit sa Panginoon. That is useless. Mataas nga pinag-aralan mo, mataas nga ang trabaho mo, hindi ka naman nagagamit sa Panginoon. Walang silbi yun sa harapan ng Panginoon. May nabasa ba kayo dito ng mga matataas na tao? Sa Romans 16. Meron ako nabasa sa Luke, si Lucas. Doktor, physician. Pero pinagamit niya yung buhay niya sa Panginoon. Amen? Si Paul, lawyer. Pero iniwan niya para sa Panginoon. Pinagamit niya yung buhay niya para sa Panginoon. Amen? May mas tataas pa ba dito sa doktor? Sa lawyer? Wala po. Kahit ako. Hindi ako mas tataas sa kalagayan na yun. Amen? Kung sila na may mataas sa kalagayan, pinagamit ang buhay, sino pa ba tayo? Amen? At ang pinakamataas sa kanila ang Panginoon. Galing sa langit, bumaba, nagpakumbaba. Amen? Para iligtas tayo. Dahil yun ang desire ng Panginoon na iligtas ang sanlibutan. Iligtas ang ating pamilya mula sa kapahamakan sa impyerno. That is the greatest desire of our Lord. Kaya tiniis niya yung hirap dun sa krus ng Kalbaryo. Kahit alam niyang ipapako siya, sasaksakin siya, gugulpihin siya, lalagyan siya ng korona tingin. Alam niya yun, pero bumaba pa rin siya. Amen? Sabi sa kanta, He still came. Just for me, He still came. Kung ikaw, nandun ka sa langit, sabihin sa'yo ng Panginoon, bilog, bumaba ka nga dun sa lupa, iligtas mo nga yung mga tao, lalagyan ka ng koronang tinik, gugulpihin ka, ipapako ka sa krus, bilog, bababa ka ba? Sabihin na ito ni bilog, uy, wag na. Si Paul na lang po. Si Lorraine na lang po yung ipababain nyo. Amen? Nakita nyo po yung picture. But the Lord Jesus Christ, alam niya yon, bumaba pa rin siya. Dahil gusto niya tayong iligtas. Kahit hindi natin pinapansin, nung hindi tayo mananampalataya, hindi natin pinapansin ng Panginoon, wala namang kwenta yung Panginoon na yan. Panginoon, simba-simba, walang kwenta yan, walang silbi yan. Diba? Wala naman nakakaalam kung sino pupunta sa langit. Nagkakamali tayo. Nilagay ng diablo yan, na walang nakakaalam pupunta sa langit. Diablo naglagay niya sa isip natin. Pwede tayong maligtas. Amen? Pwede tayong maligtas. Bakit? Dahil ang Panginoong Kristo ay bumaba upang iligtas tayo. Amen? Job chapter 34 verse 21. For His eyes are upon the ways of man, and He seeth all his goings. Nakatingin ang mata ng Diyos sa bawat mga tao, at alam niya, nakikita niya ang lahat ng ginagawa. Amen? Kaya huwag natin sasabihin na hindi nakikita ang ginagawa ko. Hindi nakikita ni pastor yung ginagawa ko para sa Panginoon. Kung hindi ko man nakikita yun ng Panginoon. Amen? Huwag mong maliitin ang sarili mo na wala kang magagawa sa Panginoon. Blessing ka sa gawain ng Panginoon, kapatid. Amen? Nakikiisa ka sa gawain ng Panginoon. Pinapatibay mo ang church sa pagtulong mo sa gawain ng Panginoon. Mga magulang na nandito. Blessing kayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Tuloy nyo lang po. Amen? Blessing po kayo. Sino po yung mga magulang dito? Amen? Tuloy lang. Hindi man kayo tumatayo dito, di ba? Hindi man nakikita yung ginagawa nyo, tuloy nyo lang po yung ginagawa nyo para sa Panginoon. Amen? Unity in the church is God's desire. And last letter B, for evangelization. Amen?
Letter A for edification. Letter B for evangelization. In Romans chapter 16, ipinakita ang mga matatapat at nakikiisang mga miyembro sa gawain ng Panginoon ay nagtutulong-tulong sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Pinapagamit nila ang kanilang lakas sa Panginoon, pinagamit nila ang kanilang talento sa Panginoon, pinagamit nila ang kanilang ari-arian sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, ipagamit natin sa Panginoon lahat ng meron tayo. Amen? Hindi naging hadlang ang kahirapan sa paglilingkod nila sa Panginoon. Hindi naging hadlang ang banta ng kamatayan sa paglilingkod nila sa Panginoon. Mga kapatid, wala din nawang maging hadlang sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Naway walang maging hadlang. Kahit dumating man na bumagsak ang mga bituin, di ba? Bumagsak ang mga bulalakaw, hanggang sa magunaw ang mundo. Amen? Hanggang dumating ang mga matitinding mga sakit, naway wag tayong tumigil. Amen? Sa ating po pagtatapos, sabi po sa isang kasabihan, coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Amen? There is no success if we are not working together. Amen? Alone we can do little, together we can do bigger. Amen? Kung mas marami tayo, mas malaki ang magagawa natin. Tama po ba ako? Amen? Where there is unity, there is always victory. Kapag nagkakaisa, may katagumpayan. Amen? Sabi sa Psalms chapter 130 verse 1, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Unity is God's desire. Amen? Gusto ng Diyos nagkakaisa tayo bilang church. Hindi yung nagkakanya-kanya tayo. May pastor, ikaw na lang dyan. Dito muna ako. Amen? Pastor, kapatid, ikaw muna dyan. Dito muna ako. Amen? Kaya nyo na yan. Go nyo yan. Push nyo yan. Amen? Mga kapatid, maasahan po ba tayo sa gawain ng Panginoon? Maasahan po ba tayo sa gawain ng Panginoon? Amen? Ayaw ng iba. Ulitin ko. Maasahan po ba tayo sa gawain ng Panginoon? Gusto ko marinig lahat. Maasahan po ba tayo sa gawain ng Panginoon? Are we saved? Diba baptize tayo, ligtas tayo? Dapat naasahan tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Kung tayo ay iisang katawan, maaari kayong imbitahan dito sa altar upang manalangin po tayo ng sama-sama. On our altar call, kung tayo po ay iisa, kung tayo po ay church, and we want unity inside the church, may I invite you here in our altar to pray. Kneel your knees kung hindi ka makaluhod. Just stand. Come on. We will pray together as a church to prove that we are united. Kung hindi ka makatayo, kung hindi ka makaluhod, pwede ka tumayo. Come on. We're the saved and baptized. I need your prayer. I need your prayer. Pray with me. Pray for me. Pray for the church. There are times hindi natin nakikita ang pangangailangan ng simbahan, ng church. Hindi masama na isipin natin yung ating sarili-sariling buhay. But as a part of a church, meron ba sa puso natin na pinag-pray natin si pastor? Meron ba sa puso natin na pinag-pray natin ng mga kapatiran, lalo mga nanghihina, mga nangangailangan? Kung wala tayong maitulong financially, materially, nandyan po yung pag-pray natin para sa mga kapatiran. At yun po ay malaking blessing. Ako ba ay kasama o kayo ba ay kasama ko sa gawain na ito ng Panginoon na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Mga minamahal na kapatid, hindi porket ako ang pastor, ako lang ang gagawa ng lahat. Hindi ko ito kaya. Hindi ako si Superman, hindi ako si Spiderman, hindi ako si Goku,
Hindi ako malakas. Hindi ko kayang gawin lahat. Kailangan ko ng tulong. Just like our Lord Jesus Christ, kailangan niya ng tulong. Kaya nag-train siya, nagturo siya sa mga tao. Tayo po, sa oras na ito, maaari ko bang hilingin sa inyo na ilapit natin sa Panginoon ang ating buhay? Nasasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ito pong aking buhay, nais ko pong ipagamit sa iyo. Nais ko pong makita, basagin niyo po yung nakahadlang, humaharang, mga prinsipyo ko sa buhay, mga pananaw ko sa buhay na hindi ko nakikita, na ako pala ay ligtas, ako pala ay nabautismuhan, na kailangan pala ako ay nag-i-involve sa gawain ng Panginoon, tumutulong sa gawain ng Panginoon. Nang sa gayon, si pastor hindi mabigatan, si kapatid na ganito hindi mabigatan, si kaibigan na ganito hindi mabigatan, na hindi siya manghina, bagkus magtulungan kami. Mga kapatid, panalangin, ilapit natin sa Panginoon. Patuloy tayong maging kaisa dito po sa gawain na pinagkatiwala sa atin. At ito pong bagay na itong ministeryo na inaatang sa ating kamay, gawin natin ito ng may pagpapasalamat dahil niligtas niya tayo. Kung wala ang Panginoong Kristo, tayo pupunta sa impyerno. Kung sasabihin ng Panginoong Kristo, sige, magsimba kayo linggo-linggo, kumilos kayo sa ministry para kayo maligtas, siguro walang a-absent sa gawain ng Panginoon. Lahat nasa gawain ng Panginoon. Pero alam nyo, mabuti ang Panginoon. Hindi niya ginawa yun. Ang hiniling niya lang ay magpusa tayo. Kaya sana ma-appreciate natin yung ginawa sa atin ng Panginoon. Na hindi tayo karapat-dapat, pero ginawa niya tayo karapat-dapat. Ang hinihiling niya lang ay maging kaisa tayo sa gawain ng Panginoon. Na kung ano yung bagay na magagawa natin ay bibigay natin, gagawin natin sa kanyang kapurihan. Kahit maliit na bagay. Pastor, ano pong may tutulong ko sa gawain ng Panginoon? Pastor, ano pong may bibigay ko sa gawain ng Panginoon? Pastor, kung kailangan dyan, meron po ba tayong kapatiran na kailangan ng tulong? Mahalin po natin ang isa't isa, mga kapatid, bilang minahal tayo ng Panginoong Kristo. Dakilang Diyos, narito po, bawat isa sa amin sa iyong harapan, nagsusumamo, nagpapakumbaba. Dakilang Diyos, alam ko pong nakikita nyo ang aming mga puso sa oras na ito. Bilang iisang church, bilang niligtas mo, Panginoon, at tinubos mo ng iyong dugo, na kami po ay nabautismuhan sa iyong pong pangalan, sa Espiritu. Narito kami, Panginoon, humaharap sa inyo, lumalapit bilang iisang church, Panginoon. Natulungan nyo kami ng patuloy na magkaroon ng pagkakaisa sa inyong gawain. Natulungan namin ang bawat isa, palakasin namin ang bawat isa, upang magpatuloy ang gawain, sapagkat patuloy na ang kaaway ay nagkakaisa para pabagsakin ang gawain. Kaya Panginoon, naway makita namin ang bawat isa sa amin na kami po'y magpatuloy magkaisa. May mga problema, mga struggle kami pinagdaraanan, Panginoon. Dalayan ko po na samahan niyo po kami. At Panginoon, naway hindi po kami matisod sa mga bagay na ito, bagkus kami po ay magpatuloy, Ama. Nawa hindi po namin makita ito na humadlang sa amin, Panginoon, upang tumigil kami, Panginoon, sa mga ministeryo na inilagay niyo po sa aming mga balikat. Naway kami po ay magpatuloy, Panginoon, hanggang sa araw ng inyong pagbabalik na kami ay inyong kukunin at bigyan niyo po kami ng magandang buhay dyan sa langit at buhay na walang hanggan. Naway makita po namin, mahalin po namin, ma-appreciate po namin yung binigay na kaligtasan sa amin, Panginoon. Salamat dahil hindi na po kami pupunta sa impyerno dahil sa pananampalataya na binigay namin sa inyo. Salamat po ng marami, Panginoon. I-honor mo po ang prayer ng bawat isa sa oras na ito. Dalayan ko po, Panginoon, anuman pong mga kinakaharap na suliranin ng bawat isa, tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumakas, patibayin niyo po ang aming isipan, ang aming puso, ang aming espiritu, palakasin niyo po. Tulungan niyo po kami magkaroon ng pagpapalakasan, Panginoon.
every time na kami po ay magdadalo sa pananambahan. And I pray God sa mga kapatiran namin na wala, nalahin ko po sa susunod na pagkakataon, sila po ay aming makasama. Salamat po ng marami, Panginoon, sa inyong mensahe. Naway ito po'y tumimok, tumanim sa aming puso. Naway makita nila na hindi ito sinabi ni Pastor, bagkus ito ang bilin mo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong salita. Salamat po ng marami sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May natutunan po ba tayo, mga kapatid? Amen. Ano niyo po ang natutunan natin?